It's already 10:30 and I'm going out for brunch. It's our second full day here. And ayun, medyo chill muna today or this morning. It's a bit cloudy outside and sana hindi umulan. Sa hapon siguro I'll go out and visit the Imperial Citadel. So ayun, let's go. So I'm now here at Mr. Rong. This is a really nice restaurant. Still here in Hue. So nakita ko to sa Google. Naghahanap kasi ako ng restaurant na may countryside view or kahit fields gaya nung sa Hoi An. So isa to sa mga nakita ko. And tinignan ko kasi yung menu. Kita rin kasi siya online and I think it's pretty reasonable naman. So here we are. Got a nice view. So, siguro nag-harvest na rin sila dito kasi wala na rin masyadong rice. But sa likod, may makita na corns pa rin. Yun mo nasa likod. Really cozy restaurant. So, dito nila tayo nilagay sa may kagaya ng ganyan. So, kabog, di ba? So, I got a nemdoy. Lagi ko siya nakikita dito, but ngayon ko pa lang siya matatry. Ngayon ko pa lang siya matitikman. And then, I also got a mango smoothie. Ang sobrang sarap nito, grabe. Sobrang sarap. Sobrang creamy and fresh. So, nakita ko on Google, ganito daw kainin yun. We have our rice paper sheet. So, kuha tayo ng isa. Thank you, Google. And thank you, TikTok. And then, lagyan natin ng gulay. And then, kunin niya ito, yung pork. And then, ibilog mo siyang ganon. Tapos, bilog muna natin. I-wrap niya siya, then hahatakin to. Yun. Tada! Here's our namroy. And then, let's dip it dito sa may peanut sauce. I think peanut sauce to. Tikman natin our first namroy. Harap. Napansin ko dito sa Hue, mahilig sila gumamit ng peanuts. Kahit yung buntit na ino-order ko, malapit dun sa homestay, may peanuts din yung sauce. So far, ang ganda dito sa Hue. Ang tahimik din dito sa may part na to ng Hue. Kagabi kasi may napuntahan ako na area. Para siyang Buivian Street. Ang itsura niya, na closed yung some streets for partying, ganon. So, parang dalawang worlds siya na may parang nagki-cater to turista and isa na untouched pa. And what I really like dito is that easily accessible siya. Na if hindi ka naman mahilig pumarty or hindi ka mahilig mag-shopping, at least may mapupuntahan ka na tahimik and chill lang. Guys, binigyan nila tayo ng passion fruit. Look! Thank you! Medyo sayang lang na saglit lang ako dito sa Hue. Kasi feel ko ang dami pang pwedeng gawin. Ang dami pang pwedeng ma-explore. But maybe next time, pwede tayong bumalik dito. We're here at Dongba Market. Wala naman ako bibilin actually. Nag-ikot-ikot lang ako dahil maganda ang weather. So here, marami kayo makikita na local food, souvenirs, fruits, and meron din silang wet market here. Napansin ko it's a bit more expensive here kasi yung tiger bomb na binili ko na 10 set, I bought it for 70k dong lang sa isang shop. Pagtingin ko dito, 100k dong na siya. Yun. Meron dito parang kimchi. Parang may ganong version din sila. They have a second floor. Here. Let's go. Puro clothes na yata dito. Itsura niya for me, ang naalala ko is parang Marikina Public Market. Ganon. Ang galing. Di na ako nagsasalita kasi
Akala nila Vietnamese ako. Feel ko pag nagsalita ako, makataasan nila yung presyo. Di, ang maganda naman dito, most of their products, meron talagang price tag. So, hindi ka masascam. Kahit foreigner. So, yun. So, I bought this. Nakita ko, kahapon ko pag gusto nito, nakita ko na may mga kumakain naman dito. So, I think it's safe and fresh. So, para siyang halo-halo. Tada! Tawag dito ay Chebot Loko Kway. So, siguro mix of everything. This is 20,000 dong. Let's try. Meron isang malaki. Let's check kung ano to. Parang munggo. Harap. Ano naman to? Yan. Ito yung ingredients na. Craving satisfied. Kahapon pa ako naghahanap nun dun sa may mga kalsada. Pero wala ako mahanap. Buti na lang pumunta ako dito. So, let's head back na to our hotel. And maya-maya lalabas tayo ulit to go to the Citadel. So, it's already 3 p.m. here in Vietnam and we will go out ngayon to go to the Imperial Citadel. I'm not sure if makakapunta pa ako dun sa mga tombs, pero ayun. So, at least the Citadel mapuntahan natin. So, right now, I'm wearing my modern Ao Dai. I'm happy na masusuot ko na to here in Vietnam because binili ko talaga to para dito. So, yun, let's go out. We're now here in the Imperial Citadel. So this is one of the most iconic and famous landmarks here in Vietnam dahil sa historical relevance niya. It's already 3:30 p.m. and the weather is good, hindi masyadong mainit. Let's explore. So behind me is the Tai Hoa Palace. It's our first stop kasi ito yung kasunod ng entrance. Dito ginaganap yung important na mga events and crowning ceremonies dito. So isa siya sa mga pinakamahalagang buildings here. So for some background kung bakit importante itong Imperial Citadel sa Vietnam. Kasi back in the day, in the 1800s, itong Hue is the imperial capital of Vietnam. So hindi siya Hanoi noon, which is the current capital of this country. Nandito yung royal family and specifically tinuyo to during the Nguyen Dynasty or Nguyen kung babasahin natin siya as it is. One of the reasons why they chose Hue to be the capital of Vietnam back then is dahil nasa gitna siya ng Vietnam. So, it's easier to communicate sa north and south. So, somehow, naging bridge siya between the two parts of Vietnam. And also, for strategical purposes, itong Hue is napaliligiran siya ng mountains and different bodies of water. So kapag may war, may hirapan yung kalaban na atakihin sila. Another reason is because of Feng Shui. Kasi itong citadel na to, if titignan nyo siya sa map, may dalawang islands sa dalawang gilid ng citadel. In terms of Feng Shui, parang naging guards yung dalawang islands nung citadel. And because of its cultural and historical relevance, itong citadel is now considered a UNESCO World Heritage Site. From 1802 until 1945, nagkaroon ng 13 emperors under the Nguyen Dynasty. So yung isa pa nga sa kanila, 7 years old lang siya nung naging emperor siya. Sobrang dami. Ang ganda dito sa may citadel. Hindi siya nag-give off ng parang vibes kapag pupunta ka sa temples. Well, of course, hindi naman kasi siya temple or hindi naman siya religious site talaga. But more on power yung nailalabas niya. Doon pa lang sa pagpasok ko sa parang assembly hall, medyo nakakilabot na talaga kasi even yung architecture nung mga halls and nung mga buildings, iba siya compared to temples talaga. I would suggest na pumunta kayo dito ng pahapon na. 3 p.m. is okay. Kasi ang ganda ng ilaw. Grabe yung tama ng ilaw dun sa mga buildings.
And sobrang ganda. Parang nagiging extra special yung mga building. Grabe yung details ng building na to. May plants, may ibon, ito naman dragon, and dito sa loob, sobrang ganda rin. Itong building na to pala is yung nasa likod ng assembly hall kanina. Yung nandun sa may likod, yung malapit sa flag na nasa labas ng Citadel. It's already 5 p.m., 5:08. I think hanggang 5:30 lang open tong Citadel. So, maya-maya is, kailangan na nating umalis. Nabasa ko sa Google na isa sa mga reasons kung bakit ang ganda ng Vietnamese food and masarap siya, especially dito sa Hue, is because yung chefs, of course, dahil nandito yung royal family, yung chefs nila, parang na-hold sila sa high standard. So, they had to make sure na masarap yung pagkain, maganda siya tignan, and overall, okay siya. So, parang yung habit na yon and yung practice na yon, napasa-pasa siya sa mga susunod na generation. Kaya, hanggang ngayon, if may isa-serve sa inyo na Vietnamese food, kung papansin nyo, sobrang colorful niya and masarap. We're here in the Royal Theater. Ang ganda. Wow. Nabasa ko dun sa may labas. Meron ditong shows in the morning and the afternoon. So pag afternoon, alas 3 siya. Pag morning, it's at 10 a.m. Pati yung theater, ang ganda ng architecture. So, we just finished our tour. Nakabalik na ulit tayo dito. Sobrang sakto lang pala ng almost 2 hours na time para ma-explore lahat. So, kaya naman siya by feet. Pwedeng lakarin. But there are also bikes na pwedeng i-rent dito. Kaya din naman siyang i-DIY. Meron namang mga nakalagay din na explanation sa harap ng mga building, so hindi ka rin mawawala. And it's a bit easy to follow kasi kahit sobrang laki niya, parang somehow yung mga buildings is connected naman. Palaging may lagusan going to other buildings. So make sure lang siguro to get a map or kahit online, mag-search kayo ng map. And then makikita nyo naman before kayo pumasok sa isang building kung nasaan kayo. All in all, I think this is a nice spot to know more about Vietnamese history. It's very historical. Maraming pwedeng matutunan from here. Before coming here, at before ko pa i-search sa Google, hindi ko talaga malalaman na yung Nguyen pala, they had a dynasty. Akala ko like typical surname lang siya ng mga Vietnamese, but it's more than that, which is a nice thing to learn. That ends our Imperial Citadel tour. I hope you learned a lot as well, and thank you so much for watching.